Sadyang may mga desisyon tayo sa buhay na kinakailangan natin ng opinyon at suhestyon mula sa ibang tao. Ito ay upang matimbang natin kung tama ba ang ating gagawin o hindi. Wala namang mali kung makikinig tayo sa opinyon ng ibang tao. Walang masama kung paminsan-minsan ay susundin natin ang pinapagawa o utos ng iba, lalo na kung ito ay makakabuti sa atin. Pero paano kung hindi mula sa ibang buhay na tao ang utos na iyong naririnig? Susundin mo pa rin ba ito kahit alam mong maaari mo itong ikapahamak at ng mga mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Sana po ay palagi kang nasa mabuting kalagayan at walang anumang sakit na iniinda. Ang aking kwento ay matagal nang nangyari, ngunit hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa utak ko ang lahat. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jing. 39 years old na ako at isang housewife. Meron akong 2 anak na parehas babae. Bilang isang may bahay ay importante sa akin ang pagkakaroon ng me time o yung kahit na isang araw lang na makapagpahinga mula sa pagiging nanay. Yung wala kong iisipin kundi ang sarili ko lamang. Isa talaga sa gusto kong gawin ay ang mag-travel, Papa Dudut. Hindi naman yung travel na kailangan ko pang magpunta sa ibang bansa. Kahit yung dito lang sa bansa natin ay ayos na sa akin. Kasi marami namang magagandang lugar dito sa Pilipinas. Kahit noong dalaga pa lamang ako ay mahilig na ako na magpunta sa kung saan saan. Basta meron akong pera, sa pagpunta ko sa kung saan saan ko rin nakikilala ang aking napangasawa na si Erickson. Matanda siya sa akin ng 3 taon kaya halos magkalinya ang aming utak. Parehas pa kaming mahilig mag-travel. Sa Ilocos kami nagkakilala ni Erickson. Solo traveler siya at nagtanong siya sa akin ng direksyon. Kasi akala niya ay local ako. Wala ko naisagot at inamin niyang naliligaw siya. Hindi na raw niya alam kung ano ang gagawin sa lugar na yon. Nag-offer ako na kung okay sa kanya ay sumama na lamang siya sa grupo namin. Pumayag siya at ganun din ang lahat ng kasama ko. Bago kami umalis ay binigay niya ang phone number sa bahay nila. Pagka-uwi ko ay tinawagan ko siya at nagkwentuhan kami tungkol sa mga lugar na napuntahan namin. Hanggang sa halos araw-araw na kaming magkausap at napapagalitan na ako ng nanay ko kasi palagi raw akong nagtetelebabad. Naging magkaibigan muna kami ni Erickson. Nakailang sama rin siya sa grupo namin sa pagpunta sa kung saan bago siya nagsabi sa akin na gusto niya akong ligawan. Dahil sa may gusto na rin ako sa kanya ng time na yon ay sinagot ko na siya after ng ilang buwan niyang panliligaw sa akin. Magkalayo pa kami noong mga unang buwan ni Erickson. Pero gumawa siya ng paraan upang maging malapit kami sa isa't isa. Naghanap siya ng trabaho na malapit sa lugar kung saan ako nakatira noon. At nang may nahanap na siya ay saka siya naghanap ng apartment. Natanggap siya bilang isang warehouse officer. Simula nang naging malapit na si Erickson sa akin ay naging madalas na ang aming pagkikita. May mga pagkakataon na lumalagpas kami sa aming limitasyon. Pero nag-iingat kami na huwag muna akong mabuntis. Dahil talagang masasabunutan ako ng nanay ko kapag nangyari ang bagay na yon. Kakatapos ko lang kasi noon ng college at naghahanap na ako ng work. Nang magkaroon na ako ng trabaho at parehas na kaming busy ni Erickson ay naging madalang na ang aming pagkikita. That time ay naging selosa na ako kasi hindi na kami kagaya ng dati na may time pa na makapagkita. Kaya ako ang nag-push na magsama na kami sa isang apartment. Pumayag si Erickson pero hindi yon alam ng family ko kasi alam kong hindi nila ako papayagan. Isinekreto ko yon para lamang magkasama kami ng boyfriend ko. Ang sinabi ko sa kanila ay may nakita akong apartment na malapit sa aking trabaho at wala akong kasama na magre-renta doon.
Ilang taon din kami nagsama ni Erickson sa isang apartment hanggang sa nangyari na nga ang hindi ko inaasahan. Kinabahan ako nang hindi ako nagkaroon ng buwan ng dalaw sa araw na alam kong magkakaroon ako. Hindi ko muna yon sinabi kay Erickson at pinalipas ko muna ng isang buwan. Nag-take na ako ng pregnancy test at nalaman ko na buntis na ako, Papa Dudut. Sinabi ko na yun kay Erickson at hindi na siya nagulat kasi inaasahan na niya yon, lalo na't merong nangyayari sa aming dalawa. Hindi na namin yon inilihim sa magulang ko at sinabi na namin sa kanila na buntis ako. Pati ang pagsasama namin ni Erickson sa isang bubong ay sinabi ko na rin. As usual, halos isumpa ako ng mga magulang ko. Pero makalipas ang ilang araw ay natanggap nila ang nangyari. Nagpatuloy pa ako sa pagtatrabaho pero nang malaki na ang tiyan ko ay nag-leave na ako. Sa bahay ng parents ko ako tumira at kung minsan ay bumibisita roon si Erickson. Nang panahon na yon ay kumuha na si Erickson ng isang 1-bedroom condo unit dahil sa na-promote na siya at lumaki na rin ang sinasahod niya. Kapag daw naikasal na kami ay doon na kami maninirahan kasama ang aming anak. Habang nasa bahay ako ng parents ko ay dinadalaw ako ni Erickson pagkatapos niya sa trabaho. Ganon ang naging setup namin ng hanggang sa mga anak na ako. Nang mag 1-year-old na ang anak namin ni Erickson at sa tingin ko ay kaya ko nang alagaan siya nang walang tulong ng nanay ko, ay lumipat na ako sa condo unit na hinuhulugan ni Erickson ang time na yon. Nasa ika-16 na palapag yun at malaki naman para sa aming tatlo. May veranda rin kaya kapag gusto kong magpahangin ay doon ako tumatambay. Nahirapan ako nung una sa pag-aalaga ng baby ko kasi nasanay ako na tinutulungan ako ng nanay ko. Pero sinabi ko sa aking sarili na dapat ay matutunan ko yon kasi nanay ako. That time may napag-usapan na namin ni Erickson ang pagpapakasal. Ang problema na lang ay pera. Naintindihan ko naman kung bakit hindi pa namin mapush ang church wedding kaya nagkasundo kami na civil wedding muna. Para lang maging legal na ang aming pagsasama at matawag na mag-asawa na talaga kami. Nang magtatlong taon na ang unang anak namin ni Erickson ay nag-celebrate kami ng aming anniversary sa isang sikat na puntahan ng mga tao tuwing summer. Malamig kasi doon at talagang napakaganda ng mga tanawin. Para magkaroon kami ng time na kaming dalawa lamang ng mag-asawa ay inihabiling ko muna ang anak namin sa parents ko. Ilang araw ba kayo magbabakasyon ni Erickson, Jing? Tanong ng nanay ko sa akin. 3 days lang po, hindi kami pwedeng magtagal at may trabaho pa si Erickson sa Monday. Kayo na po muna ang bahala sa baby namin ha. Lahat naman po ng kailangan niya ay nandun sa malaking bag. Turan ko. O sige na. Umalis ka na at huwag ka mag-alala ha dahil hindi ko pababayaan ang apo ko. Basta pasalubungan mo na lang ako ng marami para matuwa ako sa iyo. Pagtataboy ni mama sa akin. Bago kami umalis ni Erickson sa kondo ay hindi na maganda ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Sumakit ang ulo ko at naging mabigat ang pakiramdam ko na para ako magkakaroon ng lagnat. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na sana kami tutuloy pero sabi ay sayang ang long weekend kung hindi kami matutuloy. Isa pa ay celebration yon ng anniversary namin na once a year lang nangyayari. Kaya dapat ay mag-go talaga kami. Ang ginawa ko ay uminom na lamang ako ng gamot at nang mawala na ang pananakit ng ulo ko ay pinilit ko si Erickson at tumuloy na kami. May pag-aalinlangan man sa asawa ko ay tumuloy pa rin kami. Commute lang kami noon kasi wala pa kaming sariling sasakyan. Ilang oras din kaming nakasakay sa bus bago namin narating ang aming pupuntahan. Pagod na pagod kaming dalawa nang makarating kami sa hotel na aming tutuluyan para sa 3 araw na bakasyon. Kaya natulog muna kami at nang magising kami ay gabi na. Nagaya ako lumabas para maghanap ng makakainan. May nakita naman kami na nagustuhan namin ang pagkain. Kasi sobrang sarap at hindi ganon kasakit sa bulsa. Naglakad kami ni Erickson pabalik sa aming hotel habang magka-holding hands. At nagbabalik tanaw sa mga napagdaanan namin sa mga nakalipas na taon. Sana raw ay makabuo kami sa bakasyon namin yon. Pero sabi ko ay huwag muna. Palakihin pa sana namin muna ang panganay namin.
Gusto ko rin kasing magbalik sa pagtatrabaho kaya ayaw ko sana munang mabuntis. Nang nasa harapan na kami ng hotel ay biglang napatras si Erickson sabay hawak sa ulo niya. Bigla daw sumakit ang ulo niya. Biniro ko pa siya na sa kanya nalipat yung sakit ng ulo ko bago kami umalis sa kondo. Nagbaon ako ng gamot. Uminom ka kaagad pagdating natin sa kwarto. Ang sabi ko sa aking asawa. Sige pero parang mawawala naman eh. Pakiramdaman ko muna bago ko uminom. Ang wika pa ni Erickson. Medyo luma na yung hotel na tinuluyan namin, Papa Dudut. Yun kasi ang medyo mura ng time na yon at nagtitipid kami ng asawa ko kaya grinab na namin. Kakaunti lang din ang nakikita naming guest kaya sobrang tahimik. Kapag nga naglalakad kami sa hallway ay parang kami lang ni Erickson ang nasa hotel na yon. Parang wala kaming kasama. Tapos sa sobrang tahimik ay parang may bumubulong sa tenga namin na iniisip ko na ingay sa malayo na nahahagiplag ng aming pandinig. Hindi ko makakalimutan ang first night namin sa hotel na yon, Papa Dudut. Paano ay may nagparamdam kaagad sa amin lalo na kay Erickson. Hindi sobrang nakakatakot pero memorable sa akin dahil feeling ko ay doon nagsimula ang lahat. Mahimbing na ang tulog ko nang bigla akong magising dahil may humila sa paa ko kahit na wala akong nararamdamang may humahawak sa aking paa. Akala ko ay si Erickson at binibiro lamang ako pero wala siya sa tabi ko. Narinig ko ang lagaslas ng tubig mula sa CR kaya bumangon ako at kumatok sa pinto ng banyo. Bumukas yun at napansin ko kaagad na balisa si Erickson. Basang-basa siya at mukhang naligo. Hinila mo ba ang paa ko? May humila kasi sa paa ko kanina habang natutulog ako. Tanong ko. Hindi at bakit ko yung gagawin? Natutulog ka. Saka kanina pa ako nasa banyo. Paano ko yun magagawa? Tugon pa ni Erickson. Guni-guni ko lang siguro yun. Teka, naligo ka ba? Basang-basa ka. Puna ko sa kanya. Sobrang init eh. Hindi ako makatulog sa init. Pawis na pawis ako. Iritadong sambit ni Erickson. Imposible yata yung sinasabi mo, Erickson. Bukod sa naka-aircon tayo ay sobrang lamig pa sa lugar na ito. Kaya paanong iinitin ka pa? Ang natatawa kong sambit dahil ang akala ko ay nagbibiro lang siya. Anong magagawa ko kung naiinitan ako? Masisisi mo ba ako kung ganun ang nararamdaman ko? Parang galit niyang sigaw. Natigilan ako sa pagtaas niya ng boses sa akin, Papa Dudut. Sa loob ng ilang taon na magkasintahan kami hanggang sa maging mag-asawa, ay never niya akong sinigawan. Kapag meron kaming hindi pagkakaintindihan ay mahinahon kaming nag-uusap. Yan ang first time na sinigawan ako ni Erickson at dahil pa sa napakababaw na bagay na hindi naman nakakagalit. Dahil sa naramdaman kong hindi maganda sa mood ni Erickson, ay hindi ko na sinagot pa ang pagsigaw niya sa akin. Nagtampo pa ako noon kasi kung kailan celebration ng aming anniversary ay sa kanya pa ako nasigawan. Ang ginawa ko ay itinodo ko ang lamig ng aircon at ibinalot ko ang sarili ko sa makapal na kumot kasi hindi ko kaya ang lamig. Kumbaga ako na lang ang nag-adjust para kay Erickson. Para lang hindi na kami mag-away pa ay ako na ang nagsakripisyo. Iniinit siya kaya itinodo ko ang lamig ng aircon. Madaling araw na ako nakatulog ulit kasi hirap akong matulog gawa ng sobrang lamig talaga. The next morning ay ginising ako ni Erickson. Nanginginig siya sa lamig at namumutla na ang labi niya. Aniya ay bakit ko raw itinodo ang lamig ng aircon nasa malamig na kaming lugar. Lamig na lamig daw tuloy siya. Nang sabihin ko sa kanya na siya ang dahilan kung bakit ko yun ginawa ay hindi siya naniwala sa akin. Ipinaalala ko sa kanya na naligo pa siya kagabi kasi sabi niya ay naiinitan siya. Pero ipinilit ni Erickson na hindi niya yun ginawa. Wala siyang naaalala na naligo siya kagabi dahil sa sobrang init. Hindi ko na tuloy alam kung nakalimutan ni Erickson ang nangyari kagabi o panaginip ko lamang yon, Papa Dudut. Naguluhan na rin ako ng sobra. Sinagawan mo pa nga ako kagabi nang sabihin kong imposibleng naiinitan ka, may tapo kong sabi kay Erickson. Seryoso ka ba, Jing? Kailan ba kita sinigawan? Pinagtitripan mo ba ako? Natatawang tanong ng asawa ko. Ako nga ang dapat na magtanong niyan sa iyo eh. Seryoso ka ba?
Hindi mo matandaan ang mga pinaggagawa mo kagabi? Imposibleng lasing ka kasi hindi tayo nagiinom. Mamayang gabi pa natin balak gawin yon, hindi ba? Nagtataka kong turan. Pagod pa rin siguro tayong dalawa kaya kung ano-anong napupunta sa utak natin. Gamitin na natin tong free breakfast, nagugutom na ako eh. Pag-aya sa akin ni Erickson. Masarap ang nakahain na breakfast sa ibaba ng hotel. Pero hindi ko masyado ma-enjoy ang pagkain dahil nasa isip ko pa rin yung nangyari kagabi na hindi matandaan ang asawa ko. Nawala lang ang mga iniisip ko nang mamasyal na kami ni Erickson sa kung saan saan. Hindi rin namin kinalimutan ang kuna ng pictures ang magagandang spot sa lugar na yon para meron kaming remembrance. Madilim na nang nag-decide kaming bumalik na sa hotel. Nakapag-dinner na kami noon at dumaan din muna kami sa isang convenience store para bumili ng alak at chicherya dahil plano nga naming mag-inom ng gabing yon. Habang nasa biyahe na kami pabalik ng hotel ay napansin kong matamlay si Erickson. Noong namamasyal kami ay sobrang energetic niya pero nang pabalik na kami ng hotel ay para ba siyang nawala ng lakas. Nakatulala siya at parang ang lalim ng iniisip. Inisip kong pagod siya kaya ganon. Ayoko na sanang ituloy ang pag-inom naming dalawa kasi nang makapasok kami sa aming hotel room ay humiga na agad si Erickson at pumikit. Ngunit sabi niya ay ayos lang siya. Pagod daw siya pero ipapahinga niya lang yon ng kaunti. Gisingin ko raw siya after 30 minutes. Maayos ba kaming nag-uusap noon ni Erickson at kalmado pa siya kahit halatang pagod na pagod. Hinayaan kong umidlip ang asawa ko habang ako ay inaayos na ang pag-iinuman namin sa may veranda. Nasa ika-6 na floor kami at maganda pa rin ang view kahit na hindi kami nasa pinaka-mataas. Balaksan na namin talaga ay sa rooftop pero nang sabihin ng manager ng hotel na baka maaksidente sila roon lalo na at magiinom kami ay hindi na kami tumuloy. Wala raw kasing ilaw sa rooftop nila dahil hindi pa napapalitan ang ilaw doon. Matapos ang kalahating oras ay hindi ko muna ginising si Erickson. Medyo maaga pa kasi kaya ayos lang kahit na matulog pa siya ng another 30 minutes. Eksakto 1 oras nang nakatulog si Erickson nang gisingin ko siya. Maayos ang pagising ko kaya nagtaka ko nang pagmulat niya ay nakasimangot siya. At tinabig pa niya ang kamay ko na tumapik sa braso niya. Ano ba, Jing? Nakita mong natutulog ako, hindi ba? Bakit nangiistorbo ka? Galit na reaksyon ni Erickson. Medyo natakot ako sa naging reaksyon ng asawa ko. Ang sabi mo ay gisingin kita after 30 minutes. Lagpas na nga 1 hour ka nang natutulog. Pagpapaalala ko sa kanya. Tumayo si Erickson at hinimas niya ang magkabila niyang sentido. Kasunod noon ay ginusot niya ang dalawa niyang tenga na parang may kung anong meron sa loob nun. Okay ka lang ba? May nakapasok bang insekto sa tenga mo? Ang nagwo-worry kong tanong sa kanya. Wala, parang may bumubulong sa tenga ko eh. Boses ng lalaki. Gusot ang mukhang sagot niya. Makalipas ang ilang segundo ay tumigil na si Erickson at ang sabi niya ay wala na ang parang bumubulong. Bigla ring nawala ang init ng ulo niya at ang sabi niya ay mag-inom na kaming dalawa. Pinuri pa niya ang setup na ginawa ko sa veranda na parang hindi niya ako sinigawan kanina. Naging topic namin ni Erickson sa inuman ang mga plano namin sa buhay. Gusto raw niya na magkaroon kami ng business na pagkukunan ng income dahil wala siyang plano maging empleyado habang buhay. Ang sa akin naman ay ang church wedding. Aniya ay nag-iipon na siya para doon. Saka gusto rin niya na kumuha kami ng bahay talaga. Tapos yung kondo ay papaupahan na lang namin. Maayos ang aming pag-uusap pero hindi ko magawang maging kampante, Papa Dudut. Sa totoo lang ng time na yon ay kinakabahan ako sa biglang pag-iba ng mood ni Erickson. Natatakot ako na bigla namang uminit ang ulo niya at sigawan niya ako, Papa Dudut. Patapos na kami sa iniinom namin at parehas na kaming lasing. Hindi na kami nagsalita pa. Nakatingin na lamang kami sa magandang view. Ang sarap sigurong manirahan dito, no? Sabi ko pa kay Erickson.
Ang sarap siguro kung buhatin kita tapos ihulog kita rito, no? Seryosong sabi ni Erickson habang titig na titig siya sa akin. Talagang nagtaasan ang balahibo ko sa braso sa sinabing yon ng aking asawa. Gusto kong tumayo at lumayo sa kanya pero hindi ko magalaw ang katawan ko sa sobrang pagkabigla. Kung pagbabasehan ko ang tono ng pagsabi niya ay parang gagawin niya talaga yon, Papa Dudut. Erickson, hindi magandang biro yan. Yun lang ang nasabi ko. Okay, paano kung ako na lang ang tumalon? Ngisi niya. Erickson, ano ba yung sinasabi mo? Lasing ka na. Mabuti pa siguro matulog na tayo. Last day na natin bukas kaya sulitin na natin. Natatakot kong sabi sa aking asawa. Nakahinga ako ng maluwag nang tumayo si Erickson at dumiretso ng higa sa kama. Siyempre kahit alam kong nasabi niya yon dahil sa lasing siya ay may takot pa rin ako na totohanin niya yon. Sinarado ko ang sliding door papunta sa veranda at nilako. Naparanoid kasi ako na baka habang tulog ako ay hindi ko mapansin na tumalon na pala si Erickson sa veranda. Kahit antok at lasing ako ay hindi ko magawang makatulog sa tabi ng asawa ko, Papa Dudut. Natatakot ako sa pwede niyang gawin habang tulog ako. Hindi ko rin maisip kung bakit bigla siyang nagsalita ng ganon at pabago-bago ang mood niya. Maayos naman siya bago kami nagpunta sa lugar na yon. Tapos nang nasa hotel na kami bigla siyang nag-iba. Kapag nga nagsasalita siya ng kung ano o kaya ay sinisigawan niya ako ay hindi ko siya nakikilala. Para bang ibang tao na siya kapag ganon. Ang akala ko ay hindi na ako makakatulog pero nang bandang madaling araw na ay bumigat na ang mata ko. Hanggang sa makatulog na ako. Pero nagising din ako dahil sa malakas na sigaw ni Erickson. Akala ko ay kung napaano na siya hanggang sa nakita ko siyang nagpapalakad-lakad. Pabalik-balik siya sa isang direksyon. Tinatapik niya ng paulit-ulit ang tenga niya. Kinakabahan ako kasi baka kung ano na yon. Erickson? Ano nangyayari sa iyo? Kinakabahan kong tanong. Hindi ako makaalis ng kama at hindi ko kasi alam ang gagawin ko ng time na yon. May bumubulong na naman sa akin. Kanina pa siya. Kahit nung nagiinom tayo. Siya nag-utos sa akin na ihulog kita sa may veranda. Malakas na sabi ni Erickson. Doon ako tumayo para lapitan ang aking asawa. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya o hindi. Naisip ko rin kasi na baka lasing siya kaya kung ano-ano ang mga naririnig niya. Niyakap ko siya ng mahigpit para tumigil na siya sa paglalakad. Hindi ko siya pinakawalan hanggang sa kumalma siya. Nangihina siyang humiga sa kama at sobra kong naawa sa asawa ko sa itsura niya. Muli ko naisip na baka may kung ano sa hotel na yon kaya nagkakaganon si Erickson. Tinanong ko ang asawa ko kung gusto niyang lumipat kami ng hotel at mag-extend pa kami ng 1 day sa lugar na yon. Ayoko kasing uuwi kami na ganon ang kalagayan ng asawa ko. Ang gusto ko ay masaya siya kapag aalis kami sa lugar na yon, Papa Dudut. Pumayag na si Erickson at ang sabi niya ay iba na rin ang pakiramdam niya sa hotel na aming tinutuluyan. Kapag daw may bumubulong sa kanya ay parang may nakikita siyang anino ng isang lalaki sa isang sulok. Hindi na lang niya sinabi agad sa akin at baka matakot ako. Hindi na namin tinapos pa ni Erickson ang natitirang oras namin sa hotel na yon. Umalis na kami ng maliwanag na. May nakita agad kami na mas maayos at bago pa lang. Kahit medyo may kamahalan ng isang gabi sa bago naming hotel room ay ayos lang. Naipagkumpara ko ang pakiramdam ko sa bago naming hotel room doon sa inalisan namin. Wala na yung mabigat na pakiramdam sa bago naming hotel room. Saka parang at home na agad ako. Maliwalas ang kwarto at hindi kagaya roon sa una na parang kahit bukas ang lahat ng ilaw ay parang ang dilim-dilim pa rin. Habang tumatawag si Erickson sa opisina nila para sabihin na hindi siya makakapasok ng Monday ay nasa may bintana ako at nakatanaw sa magandang view sa labas. Maya-maya ay tumabi si Erickson sa akin at sinabi niyang pinayagan siya na mag-extend ng isang araw para magbakasyon. Talagang sinulit namin mag-asawa ang last day namin sa lugar na yon. Yung mga hindi namin napuntahan noong second day ay pinuntahan namin. Ang huling tourist spot na dinalaw namin ay isang lugar na kilala kasi may mga nagpapakita raw doon na multo. Ayoko sana nung una pero si Erickson ang humila sa akin. Ang sabi niya ay try namin kung totoong may multo at baka may makita kami.
Wala kaming nakita pero umalis din kaagad kami kasi sumakit bigla ang ulo ni Erickson. Kinabahan tuloy ako na baka masigawan niya ulit ako. Pero hindi naman nangyari ulit yon. Nagpahinga lamang kami sa hotel room at kinabukasan ay maayos kaming nakabalik ng aming kondo. Pahinga lang ulit ng kaunti at sinundo ko na ang anak namin sa bahay ng parents ko. Ibinigay ko na rin kay mama ang mga pasalubong ko na ikinatuwa naman niya ng sobra. Nang makaalis na kami sa lugar kung saan kami nagbakasyon ni Erickson ay nakahinga na ako ng maluwag, Papa Dudut. Inisip ko kasi na lahat ng mga hindi maipaliwanag na naranasan namin doon ay maiiwanan na rin sa lugar na yon. Kaya naging kampante na ako lalo na at ilang araw na ang nakakalipas. Simula nang makauwi kami ay okay na si Erickson. Sobrang sweet niya ulit at hindi na niya ako sinisigawan. Nagpatuloy kami sa normal naming buhay hanggang isang gabi. Umuwi si Erickson na nakatulala. Dumiretso siya sa banyo at naligo. Kinatok ko ang pinto at sinigawan ko siya para marinig niya ako. Ang sabi ko ay dapat nagpahinga muna siya bago siya naligo. Baka kako mapasma siya o magkasakit. Kasi pagod siya mula sa trabaho tapos ay biglang ligo kaagad nang makauwi. Nagulat ako nang bumukas ang pinto ng banyo at sumigaw si Erickson sa mukha ko. Ang ingay ko raw at masyado raw akong bungangera. Kung ayaw ko raw na sungal-ngalin niya ako ng sabon sa bunganga ko ay tumahimik ako. Tapos ay malakas niyang sinarado ang pinto at nagpatuloy sa pagligo. Napatulala ako, Papa Dudut, at hindi ko rin napigilan ang mapaiyak sa takot. Pero ang sigurado ako ng sandaling yon ay parang ibang tao ang sumisigaw sa akin. Kahit mukha at boses yon ng asawa ko ay hindi ko kayang isipin na siya yon, Papa Dudut. Hindi kasi ganon si Erickson. Nagkaganon lamang siya simula nang tumuloy kami sa lumang hotel na yon. Nang makalabas sa banyo si Erickson ay namumugto ang mata ko. Nag-aalala niya akong tinanong kung may nangyari ba at para akong umiiyak. Sinabi ko na dahil sinigawan niya ako kaya ako umiiyak. Hindi lang talaga ako makapaniwala na nagagawa niya yon sa akin kahit nagwo-worry lamang ako para sa kanya. Nagtaka siya kasi hindi niya raw matandaan na sinigawan niya ako. Kinabahan ako kasi naulit yung nangyari doon sa hotel kung saan kami nag-stay. Iginiit ko na sinigawan niya ako at ang sabi niya ay parang may bumubulong na naman sa tenga niya. Sa trabaho nga raw ay may parang naguutos sa kanya na murahin niya ang boss niya. Mabuti daw at hindi niya yon sinusunod. Yun nga lang ay sumasakit ang ulo niya kapag hindi niya ginagawa ang inuutos ng bumubulong sa kanya. Nagabing yon ay laman ng isipan ko ang nangyari sa asawa ko at para sa akin ay hindi normal ang behavior na yon ni Erickson. Lalo na't nakilala ko siya na hindi pala sigaw. Kahit galit siya sa akin ay never siyang nagtaas ng boses ng ganon. To the point na halos murahin na niya ako. Nasa gitna naming natutulog ang anak namin. Nakataligid ako at nakatalikod sa kanilang mag-ama. Maya-maya ay naramdaman ko ang paggalaw ng kama. Alam ko kaagad na si Erickson ang buwaba ng kama. Nilingon ko siya at nakita ko na naglalakad siya papunta sa veranda. Pinanood ko lamang siya at baka kasi naiinitan at nais niyang magpahangin. Pero nagulat ako nang bigla niyang takpan ng tenga niya gamit ang kamay niya. Umiiling siya habang paulit-ulit niyang sinasabi na tama na at ayoko na. Napatakbo ako kay Erickson at niyakap ko siya habang hinihila palayo sa veranda. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka bigla siyang tumalon. May bumubulong na naman sa tenga ko. Ayaw niya akong tigilan. Inuutusan niya akong patayin kayo ng anak natin. Sigaw pa ni Erickson. Hindi totoo ang mga naririnig mo. Huwag mong papakinggan. Umiiyak kong turan sa asawa ko. Matagal bago kumalma si Erickson at inaya ko siyang magdasal at pagkatapos ay kinausap ko siya. Sinabi ko na nagsimula lang ang pagkakaganon niya nang magpunta kami sa hotel na yon. Sumang-ayon siya sa akin kasi ani ay unang gabi pa lamang noon ay may iba na siyang naramdaman at may bumulong na sa kanya. Noong umpisa ay hindi niya naintindihan ang ibinubulong sa kanya hanggang sa pangalawang araw namin sa hotel ay naging malinaw na. Palagi siyang inuutusan ng bumubulong na gumawa ng hindi maganda. Nagsuggest ako na humingi kami ng tulong sa may alam sa paranormal na mga kaso at baka may kung anong kaluluwa o espiritu ang nandun sa hotel na sumunod kay Erickson. Kahit kasi wala na kami sa hotel ay may bumubulong pa rin sa kanya.
Tumanggi si Erickson at nakokontrol naman daw niya at dadaanin niya na lamang sa palagi ang pagdarasal. Pagpasensyahan ko na lang daw siya kung sakaling masisigawan niya ako dahil hindi niya yon gustong gawin sa akin. May mga pagkakataon kasi na kapag sinusunod niya ang bumubulong sa kanya ay hindi na niya naaalala ang ginagawa niya. Ang gusto pa nga ni Erickson ay doon na muna kami ng baby ko sa bahay ng parents ko pero hindi naman ako pumayag. Hindi ko kayang iwanan ang asawa ko na may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Baka kapag wala ako roon ay may mangyaring masama sa kanya at pagsisihan ko pa sa huli. Mas mabuti na kasama ako ni Erickson sa kondo, Papa Dudut. Naging normal naman ang mga sumunod na araw. Hindi na ako sinisigawan ni Erickson at wala na raw bumubulong sa kanya. Hindi ko alam kung totoo ba yon o ayaw niya lang sabihin na meron pa rin kasi ayaw niyang mag-worry ako. Isang araw ng Sabado ay binisita kami sa kondo ng mother at sister ni Erickson. May dala silang masarap na lutong ulam kasi hanggang dinner sila doon. Kapag alam nila na nandun kaming dalawa ng aking asawa ay nagpupunta talaga sila para na rin mabisita ang anak namin. Sobrang paborito nila ang baby namin ni Erickson dahil yon ang unang apo sa side ng parents ni Erickson. Masaya pa kaming kumakain noon ng dinner. Napag-usapan na rin namin ang plano naming church wedding na mangyayari kapag nakaipon na kaming mag-asawa. Suportado naman kami ng family ng husband ko at para sa akin ay napakalaking bagay noon. Patapos nang kaming kumain nang mapansin ko na parang may mali kay Erickson. Papikit-pikit siya na parang may nararamdaman siyang hindi maganda. Nakita na rin pala yon ng nanay niya kaya tinanong nito si Erickson kung ayos lang ito. Umiling si Erickson at sinabi niyang may bumubulong sa kanya. Bumubulong? Hindi ka namin binubulungan anak, ang nagtatakang wika ng nanay ni Erickson. Inuutusan niya akong kumuha ng kutsilyo, Jing. Sigaw pa ni Erickson. Nataranta na ako ng time na yon, Papa Dudut. Niyakap ko ng mahigpit ang asawa ko at naiyak ako sa pagkaawa sa kanya. Panay ang tanong ng nanay ni Erickson kung ano nangyayari kasi naguguluhan na ito. Habang yakap ko si Erickson ay pinaliwanag ko sa kanila ang lahat. Sinabi ko na baka may kaluluwang sumunod kay Erickson nang magbakasyon kami at magstay doon sa hotel. Ipinaalam ko sa kanila na simula noon ay palagi nang may bumubulong kay Erickson at inuutusan nito na gumawa ng masama. Ang sabi ko pa ay maganda na humingi kami ng tulong sa isang medium o kaya ay sa albularyo na kilala ng nanay ko. Akala ko ay maniniwala ang nanay ni Erickson pero hindi pala. Ano bang kaluluwang sinasabi mo, Jane? Hindi totoo yan. Kailangang ipatingin ko ang anak ko sa psychiatrist. Baka stress lang siya o may problema. Kailangan niya ng tulong ng eksperto at hindi ng isang medium o albularyo. Turan ng nanay ni Erickson. Wala na akong nagawa nang dalhin si Erickson ng nanay niya sa doktor. Na-diagnose siya na meron siyang depression. Binigyan siya ng ilang gamot na kailangan niyang i-take sa tuwing may maririnig itong bumubulong. Sinabihan din ako na bilang asawa at palaging kasama ni Erickson ay kausapin ko ito palagi. Pinayuhan din siya ng doktor na magpahinga muna sa trabaho ng isang buong linggo. Nang makabalik kami sa kondo ay sinabi ni Erickson sa akin na hindi siya depressed. Kung ano man daw ang sinabi ng doktor ay huwag naming sundin dahil wala yung magagawa sa nangyayari sa kanya. Kahit ako ay gano'n ang naiisip ko. Pero sinabi kong sundin pa rin natin ito para sa ikapapanatag ng loob ng nanay niya. Dahil sa isang buong linggo na hindi papasok si Erickson sa trabaho niya, ay 24 hours na kaming magkasama sa kondo. Para sa akin ay mas okay ang ganon para ma-monitor ko siya. Tuwing umaga ay okay si Erickson pero kapag gabi na ay doon na niya sinasabi sa akin na merong bumubulong sa kanya. Paulit-ulit daw na inuutusan siyang patayin kaming mag-ina. Sa takot namin mag-asawa ay nilagyan na muna namin ng kadena at kandado ang pinto papunta sa veranda. Bukod pa doon ay nilagay namin sa isang cabinet ang mga kutsilyo at mga gamit na maaring magamit para makapanakit. May kadena rin yon at kandado. Ako ang may hawak ng susi at ako lang ang tanging nakakaalam kung saan yon nakalagay. Bago kami matulog ay nagdarasal muna kami. Sinutan ko rin ng rosaryo si Erickson sa leg. Unang nakatulog ang mag-ama ko habang ako ay nakikiramdam. Kahit asawa ko si Erickson at alam kong kaya niyang kontrolin ang sarili niya na hindi kami saktan ay meron pa rin akong takot sa dibdib.
kaya mas pinili kong huwag na munang matulog. Bumangon ako at nagtimpla ng kape. Habang iniinom ko yon sa kwarto ay nakatingin ako sa aking asawa. Mabait siyang tao, Papa Dudut, kahit na hindi pa kami mag-asawa ay alam kong ganong lalaki siya. Kaya nga madaling nahulog ang loob ko sa kanya. Kaya yung pagsigaw niya at pagsasabi ng masama ay alam kong hindi siya yon. Walang nangyaring hindi maganda ng gabing yon at maging sa pangalawa at pangatlo. Kahit na hindi kami naniniwala sa sinasabi ng doktor ay patuloy pa rin si Erickson sa pag-take ng gamot niya. Dahil doon ay sumagi sa isipan ko na baka nga tama ang doktor. Baka nga wala talagang kaluluwa o kung anong nilalang ang bumubulong sa aking asawa. Pero kung kailan naging kampante na ako kahit papaano ay saka naman doon ulit nagpakita ng hindi magandang pagtrato si Erickson sa akin. Habang nasa loob ako ng banyo at naliligo ay narinig kong biglang umiyak ang anak namin. Binilisan ko ang pagtapos ng aking pagligo at paglabas ko ng banyo ay sinalubong ako ni Erickson ng matalim na tingin. Sinagawan niya ako at sinabi niya na ang tagal kong maligo. Hindi ko ba raw naririnig na umiiyak ang anak ko. Nagpakumbaba ako at humingi ng sorry sa kanya at binuhat ko ang anak namin hanggang sa huminto na sa pag-iyak. May bumubulong na naman ba sa'yo? Kaya ganyang kainit ang ulo mo? Tanong ko kay Erickson. Wala, matipid niyang sagot. Umiga na siya sa kama at nang nakita kong tulog na siya ay nakampante na akong wala na namang mangyayaring hindi maganda sa gabing yon. Umiga na kami ng anak ko sa tabi ni Erickson para matulog. Pagod ako ng araw na yon dahil marami akong nilabhan at naglinis din ako ng aming unit. Habang tulog ako ay nagising ako nang bigla akong sakalin ni Erickson. Natakot at nataranta ko ng sobra, Papa Dudut. Nanlilisig pang mata niya at para bang galit na galit siya sa akin. Nagpumiglas ako at pinilit kong alisin ang kamay niya na nakasakal sa aking leeg at nagising na ang anak namin at umiyak na ito ng malakas. Mas lalo pa itong umiyak nang makitang sinasaktan ako ni Erickson. Tumahimik ka. Pagkatapos itong nanay mo ay ikaw naman ang susunod ko, sigaw ni Erickson sa anak namin. Erickson, gumising ka, Diyos ko, tulungan mo kami. Nahihirapan kong sabi. Mabuti na lang at parang nagising na si Erickson. Pinakawalan na niya ako at mabilis siyang muwaba sa kama at napaupo sa isang sulok. Paulit-ulit niyang hinahampas ng kamay niya ang magkabila niyang tenga. Pinapatigil niya yung narinig niyang bumubulong sa kanya. Umiiyak na siya, Papa Dudut, at alam ko na nahihirapan na siya. Kinuha ko ang aking cellphone at nagkulong kami ng anak ko sa banyo. Tinawagan ko ang nanay ko at sinabi ko sa kanya ang sitwasyon namin. Siya ang unang tao na naisip kong hinga ng tulong. Sobrang taranta na kasi ako ng gabing yon at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ibang level na ang takot na nararamdaman ko kay Erickson kasi sinaktan na niya ako ng pisikal at pati ang buhay ng anak namin ay pinagbantaan niya. Ibang usapan na kapag pati ang anak namin ay kanyang idadamay. Laking pasasalamat ko sa Diyos na kahit na madaling araw ay sinagot ni Mama ang tawag ko. Hindi rin ako nagkamali nang tinawagan dahil naniniwala siya sa akin. Hindi raw doktor ang kailangan ni Erickson kundi ang pare. Aniya ay huwag muna kaming lalabas ng anak ko sa banyo at hintayin ko siya. Makikiusap daw siya sa kakilala niyang pastor sa lugar namin na i-pray over si Erickson. Yun na yata ang pinakamahabang isang oras ng buhay ko, Papa Dudut. After mahigit isang oras ay dumating na si Mama, kasama niya ang tatay ko at ang pastor. Hindi na namin inisip ang oras at agad na dinasalan ng pastor si Erickson habang kalmado pa ito. Matapos ang pray over ay biglang nanghingi si Erickson ng tubig dahil uhaw na uhaw daw siya. Paramdam niya ay para siyang tumakbo ng napakalayo. Ipinagdasal ko rin na sana ay wala na talaga siyang umubulong na marinig. 1 week na sinamahan kami ng parents ko sa kondo namin para makasigurado na hindi na mauulit ang pangyayaring yon. Para rin kung sakaling manakit muli si Erickson ay nandun sila at merong tutulong sa akin. Nang kausapin ko ang asawa ko ay naramdaman ko ang takot niya. Ang sabi niya ay natatakot siya na baka kung ano ang magawa niya sa amin ng anak niya. Mas makakabuti pa raw na lumayo na siya sa amin. Hindi ako pumayag. Ang sabi ko ay pamilya kami at dapat na magkasama naming harapin ang nangyayari sa kanya. Turan ko pa, manampalataya lamang kami sa pray over ng pastor sa kanya at maniwala kami na tuluyan na noong naaalis ang kung anumang nagtutulak at nagbubulong sa kanya para gumawa ng masama.
Sa awa ng Diyos ay hindi na naulit pa ang insidenteng yon, Papa Dudut. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi na nagagalit ng bigla si Erickson at hindi na siya biglang nananakit. Sobra-sobra ang pasalamat ko sa Diyos at sa pasto na nag-pray over kay Erickson kasi naniwala ako na sila ang talagang nakapagpaalis ng masamang espiritu o elemento na bumubulong sa aking mahal na asawa. 2 na ang anak namin at tuluyan nang nawala ang takot ko kay Erickson. Ganoon pa man ay hindi pa rin kami tumigil sa pagdarasal bago matulog at pagkagising. Palagi kaming humihingi ng proteksyon sa ating Diyos laban sa masamang bagay na nasa ating paligid. Sincerely yours, Jing. Sadyang may mga lugar tayong napupuntahan na may masamang enerhiyang nakakapit dito at kahit na hindi natin gusto o naa-absorb ay sumasama sa atin ang enerhiyang yon. Sa kwentong pinadala sa akin ngayon ay napatunayan na tunay na naililigtas tayo ng dasal at pananampalataya. Basta bukal sa ating puso ang ating ipinagdarasal at matibay ang ating paniniwala ay magiging malaki ang laban natin sa mga masama. At sa tuwing may bagong lugar tayong pupuntahan, mas makakabuti na ugaliin natin ang tahimik na pagbibigay ng paggalang sa mga nilalang na hindi natin nakikita na maaaring meron sa lugar na yon. Nang sa gayon ay alam nila na pansamantala tayong mananatili sa kanilang teritoryo. Hindi man tayo sigurado kung totoo sila, ngunit mas mabuti na ang nag-iingat kesa sa magsisi sa bandang huli. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.